Magandang araw muli sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Park Conversations Live dito sa Rizal Park, Cuneta. Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng National Parks Development Committee at ng Department of Tourism. Ako po si Sarah Junag Visit, ang inyong host para sa araw na ito. Ang Park Conversations Live ay isa sa mga educational projects ng NPDC na may layuning magkaloob ng mga libreng seminar para sa publiko patungkol sa mga mahalaga at akmang paksa sa ating bansa. Para sa araw na ito, ang ating Park Conversations session ay pinamagatang Laws and Latest Jurisprudence on Violence Against Women and Their Children. Ang ating panauhing tagapagsalita ay si Attorney Noliver F. Barido, isang Public Attorney 3 ng Public Attorney's Office, Special and Appealed Cases Service at aktibong miyembro ng Integrated Bar of the Philippines or IBP. Mga kasama, magbigay po tayo ng masigabong palakpakan para sa ating panauhing tagapagsalita, Attorney Noliver F. Barido. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Noliver F. Barido. Ikinagagalak ko po or nagpapasalamat po ako na na-invite ako dito para magbigay ng kaunting kaalaman hinggil sa ating topic sa hapon na ito regarding sa violence against women. Bago ko po simulan yung aking talk, nais ko pong malaman sino po ba dito yung mga nagtatrabaho dito sa Rizal Park. Yung mga araw-araw na nandito, halos araw-araw nandito. So marami. Alam niyo po, malaking parte ng aking buhay abogado, itong Luneta Park. Kasi during the preparation for the bar exams, andun po ako sa Chinese Garden. Doon po ako naglalagi noong mga panahon na nagre-review ako for the bar exams. So, after passing the bar, ngayon na lang ulit ako nakabalik dito. So, may malaking pasasalamat sa aking puso na kahit paano nagkaroon ng parte itong Rizal Park sa aking profesyon bilang abogado at bilang isang public attorney. Before kasi dito lang po ako nakatira sa may tapat ng Robinson's Ermita. So, konting lakad lang, andito na ako sa Rizal Park. So anyway, punta na po tayo dito sa topic na ibinigay po sa akin, violence against women. So pag narinig po ninyo yung statement na violence against women, anong batas po yung unang pumapasok sa inyo? VAUSI, tama po? Kasi mas familiar kayo sa VAUSI. Ngayon, dito sa aking ginawang lecture, nilawakan ko po yung subject matter. Hindi lang ako nag-focus sa anti-violence against women and their children. Why? Kasi po, yung ating batas na anti-violence against women and their children, medyo limitado po yung scope niya. Dahil ito po ay kailangang may elemento ng relationship. Kung familiar po kayo sa VAUSI, kailangan yung babae na magko-complain ay either asawa, dating asawa, nasa dating relationship, nasa sexual or intimate relationship, or nagkaroon ng anak doon sa lalaking kanyang kakasuhan. So, very limited yung scope ng anti-VAUSI. So, pinili ko na medyo palawakin ng kaunti yung ating subject matter. Para at least kung kayo, yung ating mga kababaihan dito sa audience, ay nakaranas ng anumang violence na hindi pasok sa VAUSI, at least maisip ninyo na natakal ito ni attorney. Meron palang ibang batas na po pwede kung hindi pasok sa VAUSI. So, bago ko simulan,
Bakit po ba may mga batas tayo na binibigyan ng proteksyon yung ating mga kababaihan? So, meron po itong legal basis. Yun pong ating treaty and declarations, yung ating constitution, and sa batas. So, meron po tayong tinatawag na Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o yung CEDAW. Ito po ay isang convention at ang Pilipinas ay signatory po dito. Dahil tayo po ay signatory, yung ating bansa, kung ano man po yung mandato na inire-require sa mga member states o mga miyembro ng convention na ito, kailangan po nating gawa ng paraan na magkaroon po tayo ng local legislations. Dahil itong CEDAW ay isang treaty in which signatory po ang Pilipinas at isa sa mga minamandate niya yung pagbibigay ng protection sa mga kababaihan, dapat dito sa ating level sa Pilipinas, may mga equivalent laws tayo dapat na nagbibigay ng protection sa mga kababaihan. Meron din po tayong Declaration on the Elimination of Violence Against Women. At syempre, sa 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 14, tsaka Article 8, Section 14, may mga binabanggit po dito about sa mga kababaihan. And last, sa Magna Carta of Women. Dito po sa Magna Carta of Women, isa po sa mga polisiya ay sinasabi na the state shall ensure that all women shall be protected from all forms of violence as provided in existing laws. Agencies of government shall give priority to the defense and protection of women against gender-based offenses and help women attain justice and healing. So, meron pong pinanggagalingan or mayroon pong rason bakit tayo may VAUSI at may mga iba-iba pang mga batas against sa violence. So, ano po ba yung ibig sabihin ng violence against women? Dito sa Section 4, Paragraph K ng RA 9710, sinasabi na ang violence against women daw ay act or any act of gender-based violence that results in or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life. It shall be understood to encompass but not limited to the following: physical, sexual, psychological, and economic violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence, and violence related to exploitation. Number 2, physical, sexual, and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment, and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women, and prostitution. Number 3, physical, sexual, and psychological violence perpetrated or condoned by the state wherever it occurs. It also includes acts of violence against women as defined in RA 9208 and 9262. So, sa madaling salita, ano po ba yung violence against women? Pag sinabing violence, ito ay may kinalaman sa gender ng biktima. No? Ito ay may kinalaman sa gender ng grupo ng mga victims. So in this case, madalas babae. So ano po ba yung batas natin na nagbibigay ng protection sa ating mga kababaihan? Hinati ko po ito sa dalawa. Yung Revised Penal Code na tinatawag at yung Special Penal Laws. Ano po ba yung Revised Penal Code? Sa mga hindi po familiar or aware, ang Revised Penal Code, yan po yung koleksyon or katipunan ng mga batas dito sa Pilipinas. Kapag may
narinig kayo or nabasa or nalaman na batas, maaring ito ay kasama sa revised penal code. Kumbaga, isa siyang kodifikasyon or koleksyon ng mga batas. Halimbawa, yung rape, yung murder, yung serious physical injury, ito po ay under the revised penal code. Okay? So ano po yung ikalawa? Special penal laws. Pag sinabi pong special penal laws, hindi siya under o covered ng revised penal code. Merong special law na ginawa para doon. Ang isang halimbawa po dyan ay yung anti-violence against women and their children. Malalaman natin na ang isang batas ay special penal law. Pag nabasa natin yung parang pinaka-number niya, may nakalagay Republic Act. No? Pag nakalagay na Republic Act number, ibig sabihin, special law yun. Hindi siya under sa revised penal code. Okay. So simulan na po natin yung yung topic natin against patungkol sa violence against women. Yung unang pumasok sa isip ko na maaring makuhang provision doon sa revised penal code ay unjust vexation. Ano po ba yung unjust vexation? Meron po ba sa inyong may idea kung ano yung unjust vexation? Pag sinabi po nating unjust vexation, sa pinakamadali or pinakasimpleng paliwanag, ang isang tao, kapag may ginawa siya na nakakairita doon sa isa pang tao, nagkaroon ng epekto yun sa isip, yung taong pinatungkulan niya nung kanyang sinabi or ginawa ay nabalisa, hindi nakatulog ng maayos, dinamdam, no? Kumbaga na-disturb yung utak, nagalit. Yun po yung unjust vexation. Sa revised penal code, ito po yung pinakamababaw na krimen na pwedeng magawa ng isang tao. Kasi by the definition, unjust vexation is any human conduct without violence that unjustly annoys. No, pag sinabi nating annoys, nakakairita. So pag ang katabi ninyo, kapitbahay ninyo, kaibigan ninyo, may sinabi sa inyo na nakakairita, na dumating sa punto na dinamdam ninyo, dinibdib ninyo, hindi kayo nakatulog kasi sa tingin ninyo, mali yun, hindi yun tama, hindi tama yung sinabi niya, na-vexed kayo. So, ang tawag doon, unjust vexation. Kaya ko po sinabing ito ay pinakamababaw kasi mababaw lang din yung penalty. No, ang penalty nito ay imprisonment ng 1 day to 30 days. Eh di ba sa panahon natin ngayon, pag ganito yung penalty, hindi naman na ito nakukulong eh. Mag-a-apply na lang ito ng ano nga bang tawag doon, yung maglilinis sa mga barangay, community service. 'Di ba? So, o kaya probation. So, bakit ko po sinama yung unjust vexation dito? Well, sa ating mga kababaihan, or pwede rin po ito sa sa mga kalalakihan. May isang topic or may isang kadalasan na nagagawa sa atin na nakakapagbigay sa atin ng inis. Ano po 'yon? Nowadays, meron tayong social media. Kapag pinost ka doon at sinabihan ka na mataba, pangit, losyang, 'di ba? 'Di ba yung ano pong tawag doon? Body shaming. No? Nire-ridicule yung itsura ng tao. Whether yan man ay ginawa verbally, sa harap mo man, no, or sa social media, binody shame ka, ipinahiya ka ng kapwa mo. So sa isang babae, kapag sinabihan siya ng mga ganitong pananalita, kapag hinamak yung kanyang itsura,
violence po yun. No? Kasi gaya ng binasa ko kanina, yung violence, hindi lang siya physical. Hindi lang ito bugbugan. Hindi lang ito madugong bakbakan or hindi lang ito rambulan. No, pag sinabi nating violence, merong psychological, merong mental. So kapag naapektuhan yung psychological or mental aspect ng isang tao na nagkaroon ng disturbance, nagkaroon po ng violence. So dito, maaari po natin gamitin yung unjust vexation laban po sa mga tao na nakakagawa sa atin ng mga bagay na nakakairita or nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo at nag-cause po sa atin ng pagkainis. No, hindi tayo nakatulog, nabalisa tayo, hindi natin nagampanan yung ating trabaho ng maayos. 'Di ba? Pansinin niyo yung mga office mate o yung mga family members. Baka mamaya pag hindi na yan nakakausap ng matino or tumitingin na sa kawalan, baka mamaya meron ng inis diyan or ng asar or meron ng gumawa sa kanya ng hindi ka nais-nais na dinamdam niya. So, pwede pong pumasok yung unjust vexation. Meron tayo ditong isang Supreme Court case. People versus Sumingwa. Na-decide po ito noong 2009. Appellant's acts of embracing, dragging, and kissing AAA in front of her friend annoyed AAA. Ibig sabihin na inis si AAA. The filing of the case against appellant proved that AAA was disturbed, if not distressed by the acts of appellant. So ito, nagamit po yung unjust vexation. Hinalikan siya sa harap ng kaibigan niya. So parang awkward, parang napahiya siya kasi hindi niya naman gusto. Baka mamaya hindi niya type yung lalaki, di ba? So nag-cause yun sa kanya ng psychological violence. Pwedeng magamit yung unjust vexation. Gaya po ng sabi ko kanina, medyo mababa lang po yung penalty ng unjust vexation. Imprisonment ng 1 day to 30 days and fine ng 1,000 pesos hanggang 40,000 pesos or both. So, kahit masabihin natin na mababa lang yung penalty ng unjust vexation, still, it's a crime. Seryosohin po natin ito kasi pag tayo ay na-convict dito, may criminal record tayo na tayo ay na-convict sa isang crime. Next, Article 336, Act of Lasciviousness. Any person who shall commit any act of lasciviousness upon other persons of either sex, under any of the circumstances mentioned in the preceding article, shall be punished by prison correctional. Ano po ba yung acts of lasciviousness? Sabi dito ng Supreme Court, lewd is defined as obscene, lustful, indecent, or lecherous. It signifies that form of immorality which has relation to moral impurity or that which is carried on in a wanton manner. It includes acts of making physical contact. Tandaan niyo yung keyword, physical contact with the body of another person for the purpose of obtaining sexual gratification, other than or without intention of sexual intercourse. What constitutes lewdness is determined from the circumstances surrounding each case. So, base dun sa binasa ko, ano ang ibig sabihin ng pag ikaw ay kinasuhan ng acts of lasciviousness? Ang ibig sabihin po nito, ang isang tao na kinasuhan nito ay may ginawang kabastusan, may ginawang kahalayan, no? In a number of cases, the Supreme Court found the following acts to be considered lascivious or lewd. Ito daw yung mga bastos na mga act na pwedeng gawin ng isang tao at pwede siyang makonvict sa act of lasciviousness. Embracing, kissing the lips and neck of or other body parts, fondling or yung panghihipo
or touching of breasts, touching of private parts such as vagina and other parts of the body, laying on top of the victim, ibig sabihin, iibabawan niya, and touching and pressing the thighs, hahawakan yung hita. So, sa madaling salita, ano po yung act of lasciviousness? Kahalayan. Usually, ito po ay may physical contact. Gaya ng in-enumerate ko kanina, pangahalik, pangihipo sa pribadong parte ng katawan ng isang tao, pangihipo sa legs, sa private parts. Tandaan po ninyo na ang purpose po ng act of lasciviousness ay sexual gratification. So, kabastusan. Baka po iniisip ninyo, ano ba yung kaibahan ng act of lasciviousness sa rape? Usually, kapag act of lasciviousness, hindi po siya napupunta sa rape. Kasi yung rape po may sexual intercourse. Kapag hindi intensyon ng isang lalaki na makasex niya yung babae or makaniig niya, ang intensyon niya lang ay hawakan yung mga iba't ibang bahagi ng katawan, mahalikan, para masatisfy yung kanyang sexual urges, acts of lasciviousness lang yon. Pero kapag rape, doon na po papasok yung merong sexual intercourse or pagtatalik na labag sa loob ng babae or lalaki. So, baka malito kayo kung yung acts of lasciviousness, kung yung act of lasciviousness ba ay papaano siya madi-differentiate sa attempted rape. Again, balikan po natin yung purpose. Yung purpose ng act of lasciviousness ay for sexual gratification na hindi kailangang may sexual intercourse. Pero kapag attempted rape, hindi man niya natuloy yung panggagahasa, hindi man naipasok yung kung ano mang gusto niyang ipasok doon sa private part ng babae, pero nandun yung intention niya na manggahasa. Hindi nga lang natuloy. Pero kung act of lasciviousness, more on mga ano lang siya, physical contact. Kumbaga, nasatisfy yung kanyang sexual urge dahil lang sa ginawa niyang panghihipo dun sa mga private parts ng babae or ng batang babae o ng lalaki. Ang penalty po nito ay imprisonment of 6 months and 1 day to 6 years plus damages. Next, Article 337, Qualified Seduction. Ano po ba yung qualified seduction? Anong sinasabi ng 337? The seduction of a virgin over 12 years and under 18 years of age committed by any person in public authority, priest, home servant, domestic, guardian, teacher, or any person who in any capacity shall be entrusted with the education or custody of the woman seduced, shall be punished by prison correctional in its minimum and medium periods. Ano po yung elements para masabi natin na ito po ay qualified seduction? The offended party is a virgin. She must be over 12 and under 18 years of age. The offender has sexual intercourse with her. The offender is a person in public authority, priest, house servant, domestic, guardian, teacher, one entrusted with the education or custody of the offended party, or a brother or ascendant of the latter. So, pag sinabi nating seduction, ano po yung pumapasok sa isip ninyo? From the word seduction, sineduce, no? Mayroon siyang ginawa para mapapayag yung babae na makipagtalik sa kanya. Maaaring minanipulan niya yung isip, marami siyang sinabing panghihikayat, at binigay naman ng babae yung consent.
And it turns out, hindi naman pala totoo kung ano man yung prenamis niya or hindi naman pala matutupad kung ano man yung ipinangako niya despite dun sa nangyari sa kanya. So, dun po papasok yung seduction. Kaya siya qualified. Pag sinasabi po natin qualified, mas mataas po yung penalty. Kasi yung seduction, ginawa ng mga partikular na tao na to. So, binanggit dito, sino-sino to mga to? Any person in authority, no? Yung mga priests, house servant natin, mga teacher, trainer, basta meron pong grave abuse of authority, merong moral ascendancy yung gumawa nung pang-seduce, dito po papapasok yun, qualified seduction. Kung mapapansin po ninyo sa elemento, nakalagay dito, the offended party is a virgin. Prinesume ng batas na virgin pa yung isang babae dahil siya ay wala pang asawa. No? Wala pa siyang boyfriend or naging Catholic. Kung mapapansin din niyo yung age niya, over 12 years of age but under 18 years of age. And meron pong sexual intercourse na nangyari. Baka malito kayo, may nangyaring sexual intercourse. Bakit hindi rape yung kinaso? Kasi sa rape, hindi gusto. No? Against the will nung babae. Pinwersa siya, trineten siya na sa pakikipagtalik. Pero dito, sinedus yung babae. Ano yung kadalasan na pang-seduce sa babae? Pakakasalan kita. Magtalik tayo. Bibigyan kitang pera. Iaahon kita sa hirap. Yung mga ganon. Or kung ano pang mga klase ng pagmamanipula. So dito, naglagay siya ng, ano ba tawag dito? Element ng, yung virgin or virginity, o yung sinasabi kanina na wala pang asawa or wala pang experience sa sex or note or of good reputation sa community. Bakit kaya nilagay itong elemento na to? Kasi po itong itong revised penal code, 19 kopong-kopong pa po ito ginawa. Karamihan po sa mga batas dito, panahon pa po ng Kastila. No? So, noong mga panahon na yon, sobrang taas po ng pagpapahalaga natin sa kababaihan, sa estado ng kababaihan. Kung mapapansin ninyo, or kung may mga napapanood kayo na mga pelikula or mga teleserye, or pag may mga nababasa kayo noong unang panahon, pag ang isang babae na nalaman sa community na ay na-rape siya, o kaya ay may jowa na siya, or nagkaroon siya ng anak sa pagkadalaga, di ba nababawasan yung value ng babae noong unang panahon? So kaya dito sa sa provision ng batas na to, ginawang elemento yung virginity or of good reputation doon sa community. So dito, nagawa yung sexual intercourse against sa will ng bata. At yung gumawa ay person of authority. Diba binanggit ko sa inyo kanina, ang seduction qualified siya pag may moral ascendancy, pag may grave abuse of authority, pag yung gumagawa mga nakakataas. So sa kaso na to, policeman. So, pag police ka, ang expected sa'yo, poproteksyonan mo yung mga bata over 12 years of age hanggang 18 and above. No? In general, poproteksyonan mo yung mga tao. Pero dito, ginamit niya yung kanyang authority, pinaniwala niya yung bata na pupunta sila dito sa lugar na to, pumayag naman, etc., etc., hanggang sa na-commit yung sexual intercourse. So tandaan natin, pag qualified seduction, merong grave abuse of authority, merong moral ascendancy. So ito po yung penalty, prison correctional,
Mas mataas yung penalty kapag ang gumawa ay any person who shall seduce his sister or descendant. So yung mga kuya, pag sineduce niya yung nakababatang kapatid niya na babae, or yung mga, pag halimbawa, mga lolo, sineduce yung apo, or pag tatay, sineduce yung ano, diba? Pwede pumasok sa qualified seduction. Simple seduction, Article 338. The seduction of a woman who is single or a widow of good reputation, over 12 but under 18 years of age, committed by means of deceit. Yung elements niya, that the accused has carnal knowledge of a woman who is above 12 years but under 18 years of age. The woman is of chaste life and of good reputation. The carnal knowledge is accomplished by means of deceit. Same lang sa sinabi ko kanina, merong pang-seduce or merong pang-mamanipula, merong pang-uuto na ginawa. Kasi tingnan nyo yung age, no? Over 12 but under 18. Ito yung mga critical na age sa buhay ng isang bata kasi hindi pa gaanong fully develop yung kanyang mga decision-making skills, di ba? So, madali pa itong maengganyo or mauto. So, dito sa simple seduction, ang difference niya lang is yung gumawa nito any person, no? Doon kanina mga tao na may authority or moral ascendancy, pero dito sa simple seduction walang ganon, kahit sino. Ito nabanggit ko kanina. Based on kaso ito na dinecide ng Supreme Court, Agkawili versus People, noong 2014. Based on the findings and conclusions of the CA, the state proved that the elements of simple seduction. Indeed, it was clear and undisputed that the victim was then only 17 years. So 17 years lang yung babae. 17 years, 5 months, and 3 days. At the time of the sexual intercourse. Tapos, pumayag siya na makipag-sex dahil pinangakuan siya ng kasal. No? With these facts and circumstances having been proved, it becomes clear that he deliberately violated the letter and the spirit of the law on simple seduction. As such, his guilt for simple seduction was established beyond reasonable doubt. So, again, recap natin, pag seduction, ano naalala ninyo? Nag-give in yung babae sa pakikipagtalik dahil may ginawang pang-seduce, may ginawang pang-mamanipula sa isip, may ginawang pang-eengganyo, may ginawang pang-uuto yung akusado. Pag walang ganon at ginamitan ng dahas, force, threat, intimidation, rape yon. Okay? Penalty ng simple seduction, 1 month and 1 day to 6 months plus damages. Ito naman, acts of lasciviousness with the consent of the offended party. The penalty of arresto mayor shall be imposed to punish any other acts of lasciviousness committed by the same persons and the same circumstances as those provided in 337 and 338. Ano yung 337 kanina tsaka 338? Simple seduction tsaka qualified seduction. Doon, ulitin natin, may nangyaring pagtatalik dahil nagkaroon ng pang-seduce. Pero dito sa acts of lasciviousness with the consent of the offended party, ganun din. Same lang sa age, same lang dun sa status ng babae of good reputation, presumed yung virginity, tapos yung gumawa ay ganun din. Pag sa qualified seduction, ang gumawa ay mga persons na may authority over dun sa babae, o kaya dun sa simple kung walang ganung elemento.
dito sa act of lasciviousness with the consent of the offended party, walang nangyaring sexual intercourse, more on mga panghihipo lang. So yung panghihipo ay ginamitan ng seduction. Ganun lang yon, ganun lang yung interpretation natin dito. Again, ano yung rule natin sa act of lasciviousness? Pag sinabing act of lasciviousness, hindi gusto ng babae, against sa will ng babae. Pero ginawa yon, pwedeng dahil may puwersa, pamimwersa, may pananakot, may intimidation. Pero dito, yung act of lasciviousness, yung ginawang panghihipo o anumang kalaswaan, ay naisagawa dahil may ginawang pang-eengganyo or pang-seseduce. Ang penalty nito ay imprisonment ng 1 month and 1 day to 6 months plus damages. Punta naman tayo sa Article 342, forcible abduction. The abduction of any woman against her will and with lewd designs shall be punished by reclusion temporal. The same penalty shall be imposed in every case if the female abducted be under 12 years of age. So ano ba yung forcible abduction? Inabduct ka. Gamitan natin ng ibang termino na medyo mas makaka-relate kayo. Kinidnap. Pag kinidnap yung babae or inalis siya doon sa bahay niya or sa kung saan mang lugar siya or hinatak man siya, dinrag siya, at ang purpose nun ay kahalayan, forcible abduction. Kaya forcible kasi against sa will ng babae. No? At ang purpose niya ay gawan ng kahalayan. Maaaring para halikan siya or maaaring para hipuan siya. Yun lang yung purpose. Pero pag ang nangyari ay inabduct siya or kinidnap siya, tapos ginahasa, iba na yung crime. Pwedeng forcible abduction with rape. No? Pwede rin namang rape mismo, na-absorb lang yung forcible abduction. Ano yung elements nito? The victim is a woman regardless of age, civil status, or reputation. She is taken against her will. The abduction was done with lewd designs. So ulitin natin, pag sinabing forcible abduction, kinidnap yung babae or pinwersa siya na umalis, let's say sa bahay niya or kung saan man siya naroroon, at hindi niya gusto. Tapos, ang intention nun ay gawan siya ng kahalayan. Na-decide siya ng Supreme Court noong 2002, the victim, who is a young girl, was taken against her will, as shown by the fact that at knife point, ibig sabihin may nakatutok sa kanya na kutsilyo. She was dragged and taken by accused appellant to a place far from her abode. Dinala daw siya sa lugar na malayo doon sa kanyang tirahan. Pwede siguro na sa gubat, or sa abandonadong lugar, o sa malayong lugar, na wala gaanong tao. So dito, pag in-apply natin to sa consented abduction, paano natin ito i-apply? Kunwari yung lalaki mas may edad siya doon sa batang babae. Tapos ginawa niya yung pag-abduct doon sa bata, pero may consent. Paano kaya nagkaroon ng consent? Dahil sa maaaring yung relationship nila, 'di ba, magjowa sila, kaya napapayag. Pero ang purpose nito ay again may
kahalayan. Gagawan siya ng kahalayan. Maaring hihipuan siya, hahalikan, or kung ano man. So careful tayo, no? I-check natin yung mga anak natin. Baka mamaya may mga boyfriend diyan na sobrang yung mga anak natin na minor. Tapos niyaya ng mga boyfriend nila na pumunta dito. Tapos ang purpose pala ay gawa ng kahalayan. So maaaring pumasok ito sa consented abduction. So, bilisan na lang po natin. Rape. Kaya in-include ko yung rape kasi karamihan sa mga kasong na-handle namin ay rape, puro babae po yung ginagawa ng pangahalay. No? So, sa ngayon kasi, although meron ng rape against sa lalaki, pero statistics sa ating mga statistics, mas marami pa rin yung mga babae na ginagahasa. So, pasok pa rin siya sa violence against women. So, ano lang yung medyo kailangan nating tandaan dito sa rape. Pag sinabi po natin na rape, hindi lang po ito pagtatalik, no? Hindi lang po ito persahang pagtatalik. Pwede na rin po itong magawa sa pamamagitan ng sexual assault. Ano po ba yung tinatawag na dalawang klase ng rape? Yung una, rape through sexual intercourse. Pag sinabing rape through sexual intercourse, ito yung may pagtatalik na nangyari. Na ipasok yung penis doon sa vagina ng babae. Pero sa ikalawang klase ng rape, sexual assault, maaring hindi po penis yung naipasok sa private part ng babae. So, ito po yung definition ng rape by sexual assault. The accused committed an act of sexual assault by, number 1, inserting his penis into another person's mouth or anal orifice, inserting any instrument or object into the genital or anal orifice of another person. So kahit anong bagay na ipinasok doon sa ating anal orifice, considered po siya na rape. Kapag ang penis ng lalaki ay ipinasok sa bibig ng persahan, considered po siya na rape by sexual assault. So, ang difference lang dito, bukod sa manner ng pagkakakommit ng rape, yung penalty. Yung penalty ng rape through sexual intercourse, dahil nga may pagtatalik na nangyari, nalabag sa loob ng babae, reclusion perpetua. Pero pag rape by sexual assault, medyo mas mababa po yung penalty, 6 years and 1 day to 12 years. Pwede rin bang mang-rape ang babae? Ano po sa tingin ninyo? Pwede rin bang mang-rape ang babae? By definition ng rape by sexual assault, yes. Pag ang babae, pinasukan niya ng any hard object, yung anus ng kanyang asawang lalaki or ng lalaki or ng ibang babae, pwede pong makasuhan ng rape by sexual assault. Ngayon, natapos na tayo sa Revised Penal Code. Pasadahan naman po natin yung mga special penal laws natin. No? Una dito, Anti-Sexual Harassment Act of 1997. So, tandaan natin, dito sa Anti-Sexual Harassment Act, ito po yung mga taong pwedeng maging liable. Employer, manager, supervisor, agent of the employer, teacher, instructor, professor, coach, trainer, any other person having authority, influence, or moral ascendancy. So itong Anti-Sexual Harassment Act, specific po siya sa, nangyayari siya sa workplace. And number 2, sa educational institution. No, kapag ang gumawa ng kahalayan or sexual harassment ay yung mga tao na may moral ascendancy or may authority doon sa nagrereklamo, dito po papapasok ang sexual harassment. So, ano-ano po ba ito? Example natin, yung boss ninyo, kung meron man sa inyo dito na sabihin natin na hindi permanent, nire-renew lang yung employment niya taon-taon. Kunwari, yung boss sinabi, para i-renew kita yung employment mo, makipagtali ka sa akin.
or magpahipo ka, or else hindi kita i-renew. O kaya yung mga subject sa promotion, sasabihan, hindi kita ipopromote pag hindi ka nagpahipo, pag hindi mo sinunod yung gusto ko. O kaya sa paaralan, pag yung mga anak natin sinabihan ng teacher, ng coach, ng trainer, ibabagsak kita, o hindi kita bibigyan ng mataas na grade kapag hindi ka nagpahipo, pag hindi mo ginawa ang gusto ko. Anything na may kahalayan na ginawa sa workplace or sa educational institution at ang mga gumawa ay may moral ascendancy, anti-sexual harassment po yung papasok. Safe Spaces Act. So, kung ano po yung mga hindi na-cover sa Anti-Sexual Harassment Act, pre-provide dito sa Safe Spaces Act. Although meron ding specific na limitation dito. Section 4, Gender-Based Streets and Public Spaces Sexual Harassment. So ito pong Safe Spaces Act, ito po yung mga unwanted or uninvited na sexual actions or remarks na ginagawa sa public, no? Pwedeng sa pampublikong lugar o sa mga pampublikong sasakyan or sa mga pribadong lugar na open sa public. So ano po yung mga halimbawa? Catcalling. Dumaan yung mga babae natin sa isang eskinita, tapos kinatcall. 'Di ba? Ang tawag doon, sinipulan. Or sinabihan na, "Miss, pahingin ang number mo. Miss, ang ganda mo naman, pakis naman. Miss, ano bang pwede ka bang ligawan?" 'Di ba nakakairita 'yon? Unwanted 'yun eh. Hindi yun gusto ng babae. So ito, wolf, whistling, unwanted invitation, yung mga misogynistic, transphobic, homophobic, yung mga sexist slurs. So papasok dito yung mga LGBT, yung mga uninvited comments. So regardless kung saan ito mangyari, pwede dito pumasok yung Safe Spaces Act. Number 8, pwede rin dito yung public masturbation or flashing of private parts, groping, or any advances, whether verbal or physical. So, i-recap po natin pag nangyari yung sexual harassment or yung mga binanggit ko kanina na mga unwanted na mga remarks sa public spaces, public places, pwede pong pumasok dito yung Safe Spaces Act. And pwede rin po itong mangyari online. So, meron dito Section 12, online sexual harassment includes yung physical, psychological, and emotional threats, unwanted sex. So, kanina, nung binanggit ko yung anti-sexual harassment, nabanggit ko yung grave abuse of authority, di ba? Yung moral ascendancy. Kailangan yung gumawa yung mas may mataas na katungkulan doon sa subordinate, teacher to student, employer sa employee. Pagdating dito sa Safe Spaces Act, pwedeng baliktad. Pwedeng yung boss ay ginawa ng mga unwanted or na mga kahalayan ng mas mababa sa kanya. So, pwedeng pumasok dito yung Safe Spaces Act. Maaari pong maging liable yung ating mga employer kapag meron po tayong kinomplain. Halimbawa, nag-complain tayo ng kapwa natin ka-empleyado. Kinomplain natin sa employer natin na, "Boss, meron po kasi ang gumagawa sa akin na ito, meron pong kahalayan na ginagawa sa akin." Kapag hindi inaktuhan yung sumbong o reklamo, maaari pong maging liable yung employer o yung government agency. Kasi dito sa Safe Spaces Act, minamandate na dapat ang mga educational institution at ang mga government agency at iba pang mga establishment dapat meron pong grievance machinery, no? Meron dapat procedure para sa pagsusumbong sa mga reklamo with respect dito sa mga violations under Safe Spaces Act.
At panghuli, ito na po yung VAUC, Anti-Violence Against Women and Their Children. Medyo specific po or limited yung scope ng anti-violence against women and their children. Kasi sino po yung mga involved dito? Sino po yung nagko-complain or nagrereklamo? Violence against women and their children refers to any act or series of acts committed by any person against a woman who is his wife, former wife, against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship, or with whom he has a common child, or against her child, whether legitimate or illegitimate, within or without the family abode. So yung mga binanggit natin kanina na iba't ibang klase ng violence, physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence, or economic abuse, pag ang nagreklamo dito, meron siyang relationship dun sa inireklamo niya. Halimbawa, asawa niya, or dati niyang asawa, or manliligaw niya, or boyfriend niya, or nasa dating relationship sila, or nagkaroon sila ng anak. Dito po papasok yung VAUC. So, i-recap lang natin. Physical violence, bodily or physical harm. Pag sexual violence, sexual siya in nature, maaring rape, sexual harassment, act of lasciviousness. Psychological violence. Pambababae. Yung pambababae po ba ay psychological violence? Yes. Pag yung mga asawa po ninyo ay ng babae, anong epekto nun sa utak? Siyempre madi-disturb, di ba? Magagalit tayo na ng babae yung natin, asawa. Pwede pong pumasok doon yung psychological violence. Ang common kasi na naisip natin pag VAUC, binugbog or kinahasa or nakipagtalik ng against sa will. Pero meron pa tayong tinatawag na psychological violence, economic abuse. Ano yung economic abuse? Pag hindi binibigyan ng suporta, lalo na kapag mayroong anak. So kapag kayo, sa mga lalaki dito sa audience, nagkaroon kayo ng anak sa isang babae, or kinasal kayo, at eventually nagkaroon kayo ng pamilya, nagkaroon kayo ng anak, hindi ninyo binibigyan ng suporta. Yung sahod ninyo sa inyo lang. Tapos hirap na hirap yung asawa ninyo sa paggastos, tuition ng mga anak, pambayad sa ganito, sa ganyan. Hindi kayo nagbibigay. Pwede po kayong makulong. No? So, dito papasok yung economic abuse. Isa rin sa halimbawa ng VAUC ay pag gusto ng babae na magtrabaho or i-practice niya yung profession niya pero pinipigilan siya ng asawa niya, pwede rin pong pumasok dito. Ito po yung mga acts: causing physical harm to the woman or her child, threatening to cause. Imagine, hindi nyo pa binubugbog. Tatakutin nyo pa lang, nabubugbugin ninyo, pwede na kayong makulong under VAUC. With more reason kung binugbog nyo talaga yung asawa ninyo or yung ka-intimate relationship ninyo. Kapag pinilit ninyo yung asawa ninyo na ma-engage sa prostitution, VAUC rin po ito. Threatening to deprive or actually depriving the woman or her child of custody. Depriving or threatening to deprive the woman or her children of financial support. Nabanggit ko na kanina, economic abuse. Preventing the woman in engaging in any legitimate profession.
occupation, business, or activity in controlling the victim's own monetary or properties. So kapag may mga property kayo, yung mag-asawa, ayaw ipagamit dun sa wife, sinosolo niya lang, di ba conjugal yon or community property, pwedeng makasuhan ng vowsy. Inflicting or threatening to inflict physical harm on oneself for the purpose of controlling her actions or decisions. Ano po yung to inflict physical harm on oneself for the purpose of controlling her actions or decision? Blackmailing. Bina-blackmail nyo yung asawa nyo. Aalis ka, iiwanan mo ko, magsisuicide ako. So ito yon, pwedeng pumasok yung vowsy. Causing or attempting to cause the woman or her child to engage in any sexual activity which does not constitute rape by force or threat of force, physical harm. So medyo madami po ito. Pasok din dito sa psychological violence yung stalking or following the woman or her child in public or private places, peering in the window or lingering outside the residence. Diba pag may manliligaw, tapos ayaw mo doon sa manliligaw mo, tapos dahil obsessed sa'yo, palaging nandun siya, nandun sa tapat ng bahay nyo, inaabangan ka lumabas. Di ba pang i-stalk yun? Nakakatakot yun. Malay mo, kidnapin ka. So, vowsy rin po yun. Destroying the property or personal belongings, engaging in any form of harassment or violence. So, dito sa vowsy, meron po tayong mga tinatawag na protection order. So, pwede siyang i-apply sa barangay or sa korte. Ang advantage ng mga protection order ay pansamantala niyang napipigilan yung further commission ng violence. Sa papaanong paraan? Kapag nag-request ang isang babaeng binugbog sa barangay ng barangay protection order at naglabas ang barangay ng protection order, mapipigilan pa yung pambubugbog sa babae kasi maaaring iutos ng barangay na lisanin ng husband yung bahay. Or hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang wife or dating wife or kasintahan. So, ito po yung advantage na may mga protection order. Nagkakaroon lang ng difference kung barangay or temporary protection order or permanent protection order, yung length ng period. Pag barangay, 15 days. Pag temporary protection order, 30 days. Pag permanent, permanent siya. So ito yung nabanggit ko kanina, removal and exclusion of the respondent from the residence of the petitioner. So kung merong nag-grant na protection order ang barangay or ang korte, pwedeng maalis doon sa bahay yung lalaki or yung asawa na nang bubugbog, regardless kung yung asawang lalaki yung may-ari ng bahay. Kapag yung lalaki na gumagawa ng violence sa kanyang asawa, dating asawa, ka-intimate relationship, ay nagmamay-ari ng baril o anumang mga deadly weapon, pwede rin po yan ipag-utos sa protection order na i-surrender or i-confiscate para hindi magamit nung husband or nung former husband or nung ka-intimate relationship, yung baril na yon o yung deadly weapon na yon para magamit palalo sa pangahara sa babae or sa mga anak. Mere failure or one's inability to provide financial support is not sufficient to rise to the level of criminality under Section 5I, even if mental or emotional anguish is experienced by the woman. Ano po yung pinaka-lesson na binibigay ng case na to? Simple lang yung gustong sabihin dito ng Supreme Court. Yung mga wife,
or mga nanay, kapag hindi kayo nabibigyan ng suporta ng inyong husband or ng lalaking nagkaroon ng or ng tatay ng anak ninyo, wag niyo naman agad-agad pa-file ng vowsy. Lalo na kung yung rason ay walang hanap buhay. No? Ang sinasabi ng vowsy under economic abuse, mayroong source of income yung lalaki, yung husband, o yung tatay, pero ayaw niyang magbigay ng suporta. Pero kung yung taong yun, kung yung lalaking yun, yung tatay, yung husband, ay walang sapat na hanap buhay, that time, hindi siya makapagbigay ng pambayad sa tuition, pangkain, or pamasahe ng mga nag-aaral na bata, kailangan ba vowsy agad? Ang sabi ng Supreme Court, wag. Kasi hindi dapat makulong ang isang tao dahil lang sa kahirapan. Dapat tingnan natin yung circumstances. Intentional ba niya na ginagawa yung hindi pagbibigay ng suporta? O baka naman dahil lang wala pa siyang hanap buhay? O dahil lang mahirap talaga yung buhay? So yun po yung dapat natin i-consider. Kasi madidismiss lang yung kaso kapag inailan natin ng vowsy yung tatay ng mga anak natin or yung husband natin, pero napatunayan naman pala na wala pala tong hanap buhay. So, pero kung nagbibigay naman from time to time, hindi siya vowsy. Merong magkasintahan, parehong babae, nagkaroon po ng physical violence. So, habang nag-aaway sila, inipit nung lesbian yung kamay nung girlfriend niya sa pinto ng kotse. So, merong physical violence, di ba? Kinasuhan yung lesbian. So, nag-file siya ng motion to quash. Sabi niya, ay, hindi applicable sa akin yung vowsy. Panlalaki lang yan, babae ako eh. Anong sabi ng Supreme Court? Applicable. So, yung mga babae dito, o yung mga kakilala natin na babae, at may karelasyon na kapwa babae, at nakakaranas sila ng violence, applicable po ang vowsy. Dito naman, XXX versus AAA, BBB, and minor CCC, 2002. Ang depensa ng lalaki dito, hindi applicable sa akin yung vowsy. Kasi kabit ko yan eh. Kasi kapag nag-rule ka in favor of convicting, pag kinonvict mo ako, dahil hindi ko sinuportahan or may ginawa akong mali dyan sa kabit ko na yan, parang tinotolerate natin yung pangangabit. Sabi ng Supreme Court, mali yan, mali yung ganyang argument. Regardless kung mistress yan, paramour, regardless kung may legal wife, itong isa, at yung kanyang ginagawan ng violence ay, yun nga, ay in layman's term ay kulasisi, pwede pa rin makulong yung lalaki under vowsy. So, as long as meron silang relationship. Kasi binanggit ko kanina, ano yung mga indicators natin para maging liable under vowsy? Wife, former wife, ano pa? Dating relationship, sexual relationship. O di ba kapag paramour ka or third party ka or other woman ka, meron kayong romantic relationship nung guy. So regardless kung sa mata ng batas, yung inyong relationship ay illegal or immoral,
hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng magkaso ng vowsy sa lalaking meron kang ka-intimate relationship na gumagawa sa iyo ng harassment. So ganun ini-interpret ng Supreme Court yung ating anti-violence against women and their children. Regardless kung ano yung relationship na yan, regardless kung hiwalay na kayo, annulled na, separated, regardless kung wala na kayong relasyon pero nagkaroon kayo ng anak sa pagkadalaga or sa pagkabinata, whatsoever, former wife, former husband, etc. Dating relationship, imagine nasa dating relationship pa lang kayo, hindi pa nga kayo eh. 'Di ba? Ine-explore pa lang ninyo yung possibility na maging kayo, pwede nang pumasok si vowsy. So, yun lang po yung mga kailangan nating i-take note, no, dito sa mga batas natin. I-recap lang natin, pag hindi po pasok sa vowsy yung gusto nating ikaso, pero mayroong violence, pwede pong gamitin natin yung mga binanggit ko kanina. Act of lasciviousness, rape, act of lasciviousness with the consent of the offended party, simple seduction, forcible abduction, consented abduction, yung dalawang klase ng rape. So, regardless kung may relationship or wala, pero may ginawang violence sa kababaihan at sa mga anak nila, meron po tayong batas na pwedeng magamit. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon po, sa pagkakataong ito, binubuksan na natin ang open forum kung saan maaaring magtanong o magbahagi ng komento o nauugnay na karanasan ang ating mga kalahok. Maaari kayong lumapit sa microphone stand na makikita natin sa audience area upang magtanong o magbigay ng komento. Sige po, ako po muna ang magtatanong. Attorney Noliver, paano maaaring makatulong sa biktima ng kaharasan o pang-aabuso yung isang katulad naming mga mamayan o yun nga po, mga nakakasama namin sa trabaho or mga kamag-anak namin? Kung meron po kayong kakilala na ginagawan ng yung mga na-discuss natin kanina na violence, especially kapag kapitbahay ninyo. Usually po kasi common experience na sa vowsy, medyo nahihiya po yung wife o yung nanay o yung babae na mag-complain. Siguro dahil gusto pa niyang i-save yung marriage or nakakahiya sa community na malaman na binubugbog siya or hindi okay yung pamilya nila. Pero kapag may nalaman kayo na ganun yung sitwasyon sa inyong community, under the Anti-Violence Against Women and Their Children, pwede pong kayo ang magpunta sa barangay at mag-complain. Pwede pong, hindi kailangan na yung offended party ang mag-apply ng barangay protection order. Pwedeng nanay niya, tatay niya, kapatid niya, no? Pwedeng social worker, pwedeng pwedeng kapitbahay na may personal knowledge doon sa violence or pananakit na ginagawa doon sa babae or sa mga anak. So, sa ganung paraan po pwede po na magdulot ng pag-iimbestiga, no, yung barangay. Kasi kapag merong nagsumbong sa barangay, not necessarily the offended party, ang unang gagawin dyan ng barangay, apart sa, syempre, pupuntahan niya yung bahay kung saan nangyayari yung violence, kailangan din niyang i-coordinate ito sa police station. No? So, familiar naman tayo na sa bawat police station, meron po tayong mga women's desk. So, yung simpleng pagsusumbong, yung simpleng pagmamarites natin with a care, no? Yung
yung pag-concern natin, pwede itong magdulot ng pag-iimbestiga ng kapulisan, pupuntahan doon at eventually makonvince yung offended party na mag-file ng kasong anti-vowsy doon sa husband, former husband, or kung sino man na gumagawa ng violence sa kanya. Ayan. So, meron po tayong karapatan or kung concerned po tayo sa ating kapatid or kung sino man, yun po, yung sinabi ni attorney. Sige po, meron po magtatanong? Hi, attorney. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Sir, may tatanong lang ako para sa kababaihan din. Halimbawa, sir, sa economic abuse, sample lang, sir, pero hindi ako yon. Meron ako naging ex-boyfriend, pero hindi naman ako kasal. Nagkaroon kami ng anak. So, nasa abroad siya. Magkano dapat na maging sustento niya? Kalahati ba ng basic niya? Or ano, kung okay na ba yung 5K, 10K? Ano ba ang magiging basic salary ng maibigay doon sa anak ko halimbawa? Kapag usapin po ng financial support, Financial support. regardless kung yung support na yon ay under vowsy,